إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، نحن الآن في أيام عظيمة مباركة، هي أيام العشر من ذي الحجة، شرف الله جل وعلا قدرها وأعلى شأنها وعظم من مكانتها، فأقسم بها عز شأنه في كتابه. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هي العشر الأول min Dhil Hijjah. Mga alipin ng Allah, tayo ngayon ay nasa dakila at pinagpalang 10 araw ng Dhul Hijjah, na pinakadakilang mga araw na pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kalagayan o ang kanilang kahalagahan. Itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang katayuan, kaya sumumpa o nanumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nila. Sa kanyang aklat na kanyang pagkasabi, sumumpa ang Allah sa pamamagitan ng Fajar o bukang liwayway at sa unang 10 gabi. Sabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma at iba pa sa kanya, ang unang 10 gabi ay tumutukoy, ito ay mula sa buwan ng Dhul Hijjah. Wa qad ikhtalafa al-ulama ayul ashrayn afdal, al-ashr al-awwal min shahr Dhul Hijjah aw al-ashr al-akhir aw al-ashr al-ukhar min shahr Ramadan al-mubarak. Wa tahqiq fi dhalik fi qawl jama'atin min al-muhaqqiqin min ahli al-ilm anna al-ashr al-ayyam al-awwal min shahr Dhul Hijjah hiya khairu ayyamis sanah ala al-itlaq, wal ashrul layali al-ukhar min syahri Ramadan hiya khairu layalis sanah ala al-itlaq, wa fil layali al-akhirah min syahri Ramadan lailatul qadri khairul layali, wa fil ashril awwal min syahri Dhil Hijjah yaumu Arafah sayyidul ayyam wa khairuha. Ang mga ulama ay magkakaiba po ang kanilang opinyon tungkol sa kung alin sa dalawa ang pinakamainam. Ang unang 10 araw ba ng Dhul Hijjah o ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan o pinagpalang Ramadan? Ang pagpapatunay nito ang pahayag ng iilan sa mga pangkat ng mga scholar mula sa nagtatangan ng kaalaman. Ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul Hijjah ay ang pinakamagandang araw ng taon pangkalahatan. At ang huling 10 gabi naman ng buwan ng Ramadan ay ang pinakamagandang gabi ng taon sa pangkalahatan. Sa mga huling gabi ng buwan ng Ramadan ay mayroong Laylatul Qadar na siyang pinakamagandang gabi. At ang unang 10 araw naman ng buwan ng Dhul Hijjah ay mayroong araw ng Arafah. Ito po ay dakila at pinakamaganda kaysa sa ibang mga araw. Ibadallah, innana na'ishu musiman mubarakan azima.
وميدانا للطاعة جسيما ينبغي على المسلم أن يعظم أمره وأن يعلى شأنه وأن يحافظ عليه تمام المحافظة وألا يجعل أيامه المباركات وساعاته الثمينات تمضي سدى وتضيع هبا ويندم بعد إذن ولا ينفع الندم. Mga alipin ng Allah, tunay na tayo'y nabubuhay sa isang dakilang pinagpalang panahon at isang malaking pagkakataon para mas lalo pang tumibay mas lalo pang tumibay ang isang Muslim. Dapat pahalagahan niya ang kanyang mga gawain. Iangat niya ang kanyang katayuan. Pangalagaan ito ng lubusan at huwag hayaan ang kanyang mga pinagpalang araw at mahalagang oras na ito'y lilipas na lamang. Lilipas sa mga walang kabuluhan at pag-aaksaya. At pagkatapos, sa bandang huli, ay ikalulungkot niya ito. Ngunit, ang pagsisisi sa bandang huli ay wala na pong silbi. Ibadallah, jaa an nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi ghairi ma hadithul hath على العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة وبين عظيم ثواب ذلك عند الله تعالى وعظيم أجره عنده سبحانه. ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Mga alipin ng Allah, isinalaysay ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na hinihimok ang mga tao na gumawa ng mabuti sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. At nagpapaliwanag ng dakilang gantimpala nito sa kanila o ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Sahihul Bukhari at iba pa sa kanya, naiulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, katotohanan na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, walang mga araw na ang mga gawain ay pinakamabuti na siyang higit na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa mga araw na ito. Ibig sabihin, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sabi ng mga sahaba, usugo ng Allah, kahit pa ang jihad fi sabilillah o jihad sa landas ng Allah, sinabi niya, kahit pa ang jihad para sa landas ng Allah, maliban kung ang isang tao ay lumabas kasama ang kanyang kayamanan at hindi na bumalik ng anupaman o mula noon. Ibadallah, wa qawlu nabiyina alayhi salatu wassalam, ma min amal amun mutlaq yatanawalu jami'al a'mali salihat wa ta'ati zakiyat wa anwa'il qurubat la yukhassa min dhalika binaw'in bal يأتني العبد في هذه العشر المباركات بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله بفرائض الله جل وعلا وأعظم ذلكم الصلاة المكتوبة. وفي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني la'u'idhannah. Mga alipin ng Allah,
ang kasabihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang hihigit sa gawain ay isang ganap na pangkalahatan na sumasaklaw sa lahat ng mga mabubuting gawain. Dalisay na pagsunod at mga uri na pagiging mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pinagpalang 10 araw na ito, na binibigyan pansin ng isang alipin ang mga mabubuting gawain at dalisay na pagsunod. At ang mga pinakadakilang bagay na kung saan ang alipin ay mapalapit siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay mga inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan na ang siyang alipin ay mapamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya sa pamamagitan po ng kanyang mga inobliga. At ang pinakadakila sa mga ito, o pinakadakila sa mga inobliga ng Allah, ay ang obligadong salah. Sa Hadisul Qudsi, sinabi ng makapangyarihang Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking alipin ay hindi lumalapit sa akin sa anumang bagay na higit na kamahal-mahal sa akin kaysa sa kung ano ang aking ipinag-utos sa kanila. At ang aking alipin ay patuloy na lalapit sa akin sa pamamagitan ng mga sunnah na siyang ginagawa niyang kusang loob bilang pagsamba sa akin hanggang sa mamahalin ko siya. At kung minamahal ko na ang aking alipin, ako na ang magiging kanyang pandinig na kanyang ginagamit sa pandinig. Ang kanyang mata na siyang ginagamit sa pagtingin. Ang kanyang kamay na ang kanyang pinanghahawak at ang kanyang paa na ginagamit sa paglakad o sa paglalakad. At kung siya ay hihiling sa akin, ay tutugunan ko ito. At kung siya ay magpapapupup sa akin, ay pangalagaan ko siya. Wa mimma tamtazu bihi hadhihi al-ashr al-mubarakat annaha min bayni sa'iri ayyamil 'am tajtami'u fiha ummahatul ibadat mimma la yata'atta fi ghayriha min al-ayyam wa yajtami'u fi hadhihi al-ashr al-mubarakah as-salawat waz-zakat was-siyam wa hajj baitillahil haram. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمهات من العبادات في غير هذه العشر المباركات. Mula sa mga pagkakakilanlan sa unang 10 araw na pinagpalang ito, tunay na ang mga ito ay kabilang sa mga sentro ng taon na kung saan ang mga malalaking pagsamba ay natipon ho dito. Isang bagay na hindi nangyayari sa ibang araw. Ang mga panalangin o yung pagsasala, pagbibigay ng zakah, pag-aayuno, at pag-ahaj sa sagradong bahay ng Allah ay pinagsama-sama po sa pinagpalang 10 araw na ito. At hindi ho pwede ang mga uri na pagsamba na ito ay pagsamahin maliban na lamang sa pinagpalang 10 araw na ito. Ibadallah, inna mimma yajmulu bil muslim wa yuhsinu bihi fi hadhihi al-ashr al-mubarakah an yuri Allah subhanahu wa ta'ala min nafsihi khaira fatabkir lil masajid wal hirsu ala al-ityan ilayha fi waqtin mubakkir bi sakinatin wa tuma'ninatin wa waqar ma'a tilawatin li kalamillah wa dhikrin lahu jalla wa ala wa mulazamatin lil istighfar wa ada'i lis salawatil mafruḍah fi awqatiha wa inayatin bis salatir ratibah was salatil mutlaqah wa an yakuna dhakiran lillah mu'taniyan bihamdi jalla wa ala wa tahlilihi wa takbirih. Faqad jaa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalika fil ashr al-akhir min ashri aw fi syahr al-awwal qala alaihi salatu wassalam fa akthiru fihinna min at-tahmid wat tahlil wat takbir rawahu al-imam Ahmad. Mga alipin ng Allah, ang nagpapaganda sa isang Muslim
at nagpapabuti sa kanya sa pinagpalang 10 araw na ito, ay ang nakikita niya ang kabutihan. Nakikita niya ang kabutihan sa kanyang sarili mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang pagpunta po ng maaga sa masjid, bilang pangangalaga dito, pagpunta araw-araw, pagpunta ng maaga sa masjid, na mayroong katahimikan, kahinahunan at pagpupursige. At pagkatapos na nasa loob na siya, binabasa niya palagi ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaalala niya ito. O inaalala niya ang Allah sa pamamagitan ng mga pagdidikir at patuloy siyang humihingi ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasagawa siya ng 5 beses sa pagdarasal. Hindi niya ito kinaliligtaan. Palagian niyang ginagawa at binibigyan niyang pansin ang pagsasala ng sunnah at pagiging isang tagapag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbanggit ng subhanallah, alhamdulillah, at Allahu Akbar. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hinikayat po na gawin ang mga ito sa unang 10 araw ng buwan na ito, ng buwan ng Dhul-Hijjah. Siya'y nagsabi, kaya dagdagan mo ang iyong kagalakan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdakila sa Kanya. Ganoon din ang papuri sa Kanya. Isinalay sa ito ni Imam Ahmad. Ibadallah, wa min al-a'mali as-salihat allati yushra'u lil muslim al-inayatu biha fi hadhihi al-ashr as-siyam. Ja'a fil musnad an Abi Umamah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Qala alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Was-siyamu ibadallah junnatun yattaqi bihi al-'abdu sakhatallahi wa 'adhabah. Wa yattaqi bihi adh-dhunuba wal atham. Mga alipin ng Allah, kabilang sa mga mabubuting gawain na ipinag-uutos sa isang Muslim na pangalagaan sa loob ng 10 araw na ito ay ang pag-aayuno. Nabanggit sa hadith mula kay Abu Umamah radhiyallahu anhu, sabi ko, usugo ng Allah, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang isang gawain na ikakapasok ko sa paraiso. Kanyang sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangalagaan mo ang pag-aayuno sapagkat wala siyang katulad. Ang pag-aayuno, mga alipin ng Allah, ay isang kalasag na kung saan pananggalan po ito ng isang alipin. Siya'y matatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang galit at pagpaparusa. At matatakot din niyang gawin o matatakot na gawin ng isang aliping nag-aayuno ang mga kasalanan at mga maling gawain. Ibadallah, wa mimma yusra'u lil muslim fi hadhihi al-ashr al-mubarakat as-sadaqat. As-sadaqatu bi anwa'iha wa badlul ihsan wa silatul arham wa birru bi abwabihi al-fasihah wa majalatihi al-wasi'ah. Mga alipin ng Allah, kabilang sa mga bagay na pinag-uutos para sa isang Muslim sa 10 ipinagpalang araw na ito ay ang mga kawang gawa sa lahat ng uri nito. Pagiging mabait sa bawat isa, pagpapanatili ng ugnayang pagkakamag-anakan, at mapagkawang gawa sa lahat na wala siyang pinipili ng anumang paraan basta't ito ay mabuti at isinabatas ng Islam. Ibadallah, wa min al-a'mali as-salihah allati yusra'u lil muslim al-inayatu biha fi ashril mubarakah an yataqarraba ila Allah jalla wa ala bi nahrin dahiyatihi fi yawmin nahr al-yawmil 'ashir min hadhihi al-ayyam taqarruban ila Allah wa talaban li thawabih fa innal hujjaj
حجاج بيت الله الحرام يتقربون إلى الله في يوم النحر بنحر الهدايا والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر وذبح الضحاها o ad-dahaya. Mga alipin ng Allah, kabilang sa mga mabubuting gawain na ipinag-uutos sa isang Muslim na alagaan sa panahon na sa loob ng pinagpalang 10 araw na ito ay ang paglapit sa Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pagkatay ng kanyang sakripisyo sa araw ng paghahain na siyang napapaloob o dito sa ika-10 araw sa mga araw na ito. Upang mas mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsusumamo ng kanyang gantimpala. Dahil katotohanan, ang mga nagsisipag-hajj sa sagradong bahay ng Allah ay lumalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon sa pamamagitan ng kanilang pagsasakripisyo, sa pamamagitan ng pagkatay ng mga regalo. At ang mga Muslim sa anumang bansa, sa ibang mga bansa, ay lumalapit sa Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pagkatay nila at pag-aalay ng mga sakripisyo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه فيها ورواية فيها أمر بالإمساك ورواية فيها النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر. والأمر الأصل فيه للوجوب والنهي الأصل فيه للتحريم. ولهذا عباد الله، فإن من أراد أن يضحي فعليه إذا دخلت العشر ألا يأخذ من شعره وألا من أظفاره شيئا. وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي، أما أهله وأولاده ومن يضحي عنهم فإنهم لا يشملهم ذلكم الحكم. وقد قال العلماء في الحكمة من ذلك عباد الله أن المضحي عندما شارك الحج في بعض أعمال الحج أمره الله سبحانه بمشاركتهم في شيء من محفوظات الإحرام ليبقى المسلمون حجاجا وغير حجاج على صلة بالله معظمين لشعائر الله قائمين بطاعة الله جل وعلا يرجون جميعهم رحمة الله ويخافون عذابه. والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Mga alipin ng Allah, nabanggit sa Sahih Muslim mula sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi: kung nakita ninyo ang kasuklay na buwan ng Dhul-Hijjah at ang isa sa inyo ay gustong magsakripisyo, hayaan siyang umiwas mula sa paggupit ng kanyang buhok at pagtanggal ng kanyang kuko. At ang isa pang salaysay,
kung ang 10 araw ay nagsimula at ang isa sa inyo ay nagnanais na mag-alay o magkatay, hindi niya dapat hawakan ang kanyang buhok at binigyan siya ng magandang balita ng isang bagay. Isang pagsasalaysay na kung saan mayroong utos ng pag-iwas at isang pagsasalaysay na pagbabawal ang pagtanggal ng buhok at mga kuko. Ang pangunahing utos, ito po ay obligado at ang pagbabawal, ito ho ay pangunahing pagbabawal. At ang kadahilan ng ito, mga alipin ng Allah, ang sino mang gustong magsakripisyo ay dapat kapag nagsimula ng unang 10 araw ay huwag siyang kumuha ng anupaman o huwag niyang gupitan ang kanyang buhok. Ganoon din ang kanyang kuko. Huwag niya itong tanggalin. Isang hatol na tiyak na sino mang gustong magsakripisyo. Ngunit para sa mga anak, ganoon din ang kanyang pamilya, o sa sino mang gumawa ng sakripisyo para sa kanila, iyon ay hindi kasama. Ang mga eskola ay nagsabi tungkol sa karunungan o kung ano ang hikmah sa likod nito. Mga alipin ng Allah, katotohanan, ang nagsasakripisyo ay kabahagi niya o nakibahagi siya kasama ng mga nagsipag-hajj sa ilang mga gawain ng hajj. Inutusan siya ng Allah Ta'ala o yung nag-hajj, inutusan ng Allah Ta'ala na makibahagi sa kanila sa ilang mga pagbabawal. Yung taong nagpakatay, inutusan siya ng Allah Ta'ala rin na makibahagi din sa mga nagsipag-hajj. Dahil sa pagbabawal sa mga sa gawain ng haram, upang ang mga Muslim, kapwang nagsipag-hajj, at yung mga hindi nagsipag-hajj ay manatiling konektado para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At upang iginagalang nila, upang bilang paggalang nila sa ritual para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ginagawa nila bilang pagsunod sa Kanya. Silang lahat ay muasa sa awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at natatakot sa Kanyang parusa. At sinabi ng Allah Ta'ala, at sino man ang dumakila sa mga sagisag o ritual ng Allah, katotohanan, ito ay nagmula sa kabanalan o kanilisan ng mga puso. Wasallu, wasallimu ra'akumullah ala Muhammad ibn Abdullah, kama amarakumullah bidhalika fi kitabih, wa qal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin Nurain wa Abil Hasanain Ali. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi mannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma azzil Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma kum lahum nasiran wa ma'ina wa hafizan wa mu'ayyida. Allahumma 'alaika bi a'da'id-din fa innahum la